kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating pagtulong sa ating Panginoon. Tayo po ay muna ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ng Diyos na magpapakumbaba at patuloy ng aming Diyos na amin sa aming pong mga nagagawa, naiisip, nagsalita na pagsakalubad, patawarin kami ng Diyos na sa aming mga puso, at tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy po makapamuhay, makalakad tayo sa kalooban. Sa kabila po ng mga hindi magandang nangyayari, nagtitiwalaan po Diyos na hindi mo kami mababayaan, hindi hinihiwan sa pasadyan ng mga amin. Panginoon, salamat, kaya mo dapilan Diyos sa amin po, sa amin pong sa tatalagayan po natin Panginoon ngayong umaga. O Diyos, ikaw po siyang mamana sa akin, kaya mo po ang iyong maganda espiritu ang siyang patuloy na mamuna sa akin. Salamat, Panginoon, puliin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy na tayo ay lumulong sa Panginoon. Muli, magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay dumako sa ating pong pag-uusapan ngayon tungkol sa Mateo 6:13. Ang sabi dito, huwag mo kaming hayaang matukso, kundi ligtas mo kami sa masama. Ang ating pong pamagat ay ilayo mo kami sa masama. Ayon sa isang ginawang pag-aaral, ang pinakamadalas na ipinapanalangin natin ay, ang laging sinasabi natin ay, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Milya-milya pong salita ang naiiwan doon sa kailangan talaga natin. Kasi naiiwan po natin yung ama namin, iligtas mo kami sa masama. Talagang kailangan po natin ang laging sa ating panalangin, lagi po nakatuon ang ating puso, ang ating isip sa ating panalangin. Ito'y nagpapakita po na pag laging ganun ang ating panalangin, bigyan kami ng pagkain, nagpapakita po ito ng mapagpapahalaga natin sa ating physical na katawan. Nalilimutan po natin lagi ang pang-spiritual na kalagayan. Kailangan natin unawain at tingnan ang ating mga spiritual na kalagayan. Mga kapatid, ito'y nagpapakita ng sobrang pag-iintindi natin at pagpapahalaga sa physical na katawan. Gumawa tayo ng simpleng kalkulasyon. Kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Sa spiritual mo na kalagayan, 3 beses natin ginagawa yan. Kumakain pa tayo ng spiritual na pagkain tulad ng ating pagbabasa ng Biblia, pananalangin, ating pakipag-ugnayan sa Panginoon. Ilang porsyento din ang ating kinikita. Mas malaki ang para sa ating pang-physical kaysa pang-spiritual. Marahil ang ating pang-physical ay bumubugol ka ng 50% hanggang 60%. Sa spiritual ba, nagagawa ba natin yon? Malamang. Kung mayroon, salamat. Pero malamang, hindi po natin nagagawa. Hindi naman masama ang lagi po tayong kumain. Hindi masama ang mag-impact ng pagkain, lalo pa kung may mga kalamidad, kailangan talaga natin unahin ang pagkain physical. Pero ang sabi ng Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang ating katawan ay binubuo ng katawan at kaluluwa. Ngunit hindi timbang ang pagbibigyan natin ng pansin dito. Masyadong pagpapahalaga natin sa ating physical kaysa spiritual. Hindi tayo gumugugol ng 4 na oras sa pananalangin. Hindi tayo gumugugol ng 4 na oras sa pagbabasa ng Biblia. Hindi tayo gumugugol ng 4 na oras sa pag-spiritual na kalagayan. Mas laging mabigat ang ating timbang sa pang-physical na kalagayan. Di tulad ng paggugol natin sa spiritual. Hindi pantay ang ating pagbibigay ng pansin. May mga pag-aaral na lumabas sa Pilipinas na parami ang mga physically overweight. Pero spiritually ay magaan. Napakalungkot pong isipin na gano'n ang sitwasyon, lalo pa sa ating kalagayan ngayon. Mas lalong kailangan natin na maging marugdog sa ating panalangin sa Panginoon. Lalo pang mas nangangailangan tayong lalong sumidhi ang ating pagdulog sa Panginoon. Ang madalas po lagi natin pinapanalangin ay bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Sa ating physical, ang lagi natin nababanggit, hindi ang spiritual. Binibigyan natin ng diin ang pangingibabaw ng ating
physical na pangangailangan kaysa spiritual. Mga kapatid, timbangin po natin na mabuti. Ilagay po natin sa tama ang ating pagtimbang sa ating spiritual, sa ating physical. Kasi oo nga nangangailangan ang ating physical na katawan ng pagkain, pero nangangailangan din ang ating espiritu na kumain ng mga spiritual na pagkain. Kaya patuloy tayong magsiyasat, patuloy natin tingnan ang ating mga sitwasyon. Tingnan natin ang pangailangan ng ating physical, ng ating spiritual, na huwag matuon sa isang parte lamang. Ituon natin, tingnan natin ang sitwasyon ngayon ng ating bansa. Tingnan natin ang Pilipinas, corrupt financially ang Pilipinas. Pero titingnan natin, hindi lang financially, pati spiritually, kurap ang ating bansa. Kailangan natin higitan. Kailangan natin higit na manalangin ng masigli sa Panginoon. Huwag nating hayaan matukso tayo, kundi iligtas tayo sa masama ng Panginoon. Laganap ang kasamaan sa ating lipunan. Laganap na ang kahirapan. Laganap na ang mga taong nag-iisip na hindi maganda. Pagkamat noon talaga, oo, meron din mga ganyan gumagawa. Pero mas lalo ngayon, yung pagka makasarili na ang lumalabas. Kasi ang naano mo, inis magbigay ka, kailangan mo din. Pero salamat sa ibang mga tao na pag nakakita sila ng mga nangailangan, nagtutulong-tulong sila para magbigay. Puri ng Diyos kasi may mga puso pa rin gano'n. Alam kong ang Panginoon ay kumikilos pa rin doon sa mga taong yon. Na kahit may mga taong pagsamantala, pero mayroon pa rin mga taong hinihipo ng Panginoon para yung pagtulong na nais ng Panginoon ay makarating pa rin sa mga tunay na nangangailangan. Kaya salamat sa Diyos, kahit pa sobrang tiwali na ang ating mundo, pero ang ating Panginoon na ilagay nandiyan para tayo ay tulungan. Nariyan na ang mga kasamaan ng politika, nariyan ang kapangyarihan ng katiwalian, mga immoralidad, mga kriminal, mga kasinungalingan, paninirang puri, mga bata na pinagkasamantalahan ng kailang mga magulang, ng kailang mga lulo, ng kailang mga lula, mga mangsabuhay. Iyon ay isang bahagi lang na ipinapaalala sa atin ng Panginoon na kung tayo'y wala sa Kanya, tama Kanya mga salitang, wala tayong magagawa. Kaya kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang tulong, kailangan natin ang gabay ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi nga ng mga mga nakikita ko sa Biblia, nakikita ko sa ibang tao na talagang ang Diyos lang ang tanging makakapagligtas sa atin mula sa masama. Ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. Kaya maaaring ipaintulot ng Diyos ang masama sa tao na mangyari para tayo ay gumising naman, para tayo ay mamulat ang ating mga mata. Masakit makaranas ng masakit. Kasi talagang napakasakit nun. Pero kung yun ang dahilan para ikaw at ako ay magising, hahayaan ng Diyos yan. Kapatid, talagang kailangan natin ang taos-pusong pagdulog sa Panginoon. Kahit pa laganap ang kasamaan, mayroong mga bagay na pinahintulutan ng Diyos para tayo ay magising. Tingnan natin sa ating pinag-uusapan ngayon. Ang una, maaari ipahintulot ng Diyos ang pagdurusa ng tao upang maituon ang kanyang pansin sa kanyang pangailangan na magsisi sa mga nagawang kasalanan. Ang karaniwang sinasabi ng Panginoon Yesus sa kanyang mga pinapagaling ay, humayo ka, pinagaling ka na ng Panginoon. Kapag tayo'y malakas, kapag tayo'y matagumpay, kapag tayo ay masigla, kapag tayo ay maraming biyaya na natatanggap, parang nasasantabi natin ang Panginoon, nakakalimutan natin siya. Pero kapag tayo ay humaharap sa mga crisis, humaharap sa mga pagsubok, sa mga karamdaman tulad ng sitwasyon natin ngayon, pandemic, maraming tao ang natututong lumapit sa Panginoon. Maraming tao ang natututong magsisi, natututong umamin sa kanilang mga kamalian. Pero may mga tao din na imbis na magsisi, nagsasalita pa lang kung ano-ano sa Panginoon.
nagsasalita pa ng hindi maganda sa Panginoon, sinisisi pa nila ang Diyos sa nangyayari sa kanilang mga buhay, kung sino-sino mga tao kailang sinisisi sa mga nangyayari sa kanila. Mga kapatid, hinahayaan ng Diyos na mangyari sa atin ito para tayo ay magising, para tayo ay magmula sa ating mga pagkakahimbing, sa ating mga pagsasantabi sa kabutihan ng Diyos sa atin. Kasi sa totoo lang, ang Diyos kahit kailan di siya nagkulang sa atin. Pero tayo, yun nga, pagmatagumpay, pagmagandang takbo ng hanap buhay, magandang buhay, malakas, walang may sakit. Parang ang nasa isip mo lang lagi kung saan ka pupunta, saan mga bakasyonan ang maganda, kung anong pagkain ang masarap, nakakalimutan natin ang Diyos. Kaya madalas, talagang madalas, hinahayaan ang para makaraan tayo sa mga ganong sitwasyon para magising tayo. Pangalawa, maaari ipahintulot ang Diyos ang pagdurusa bilang parusa sa mga nagagawa nating kasalanan. Marami sa mga taong hindi umaan na sila'y nagkasala. Maraming mga taong hindi umaamin na sila may nagagawang kasalanan. Ang laging sinasabi ng ibang tao, wala akong ginawang masama. Yun ang lagi lang sinasabi. Pero mga kapatid, nagkakasala tayo sa buong maghapon, sa isip, salita at sa gawa. At nawa ay matuklasan natin na kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang kanyang patnubay, kailangan natin ang kanyang pagpapatawad, kailangan natin ang kanyang paglilinis, kailangan natin ang banal na dugo ng Panginoon Yesus na busa pa sa Kalbaryo, kailangan natin ang kanyang gabay sa atin na madalas nakakalimutan natin. Dahil ang nasa isip natin, malakas ako, kaya ko. Marunong ako, may trabaho ako, kaya ko yan. Wag. Matuto tayong magsisi. Wag nating hayaan na dumating pa sa atin ang mga sakuna para lang tayo magising pa sa sitwasyon. Kasi pag tayo ay nagkasala, talagang alam naman natin na mayroon talagang kabayaran ng kasalanan. Ang sabi ng Roma, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya, mga kapatid, magsiyasat tayo sa ating mga nagagawang kasalanan. Pagsisihan natin, aminin natin ang ating mga kahinaan. Huwag natin ipagbaliwala sapagkat ang ating kaluluwa ang nakataya dito. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Panginoon, patuloy tayong tumulog sa Kanya, patuloy nating hingin sa Panginoon na ligtas mo kami, O Diyos, sa masama. Gumawa tayo ng mga pangako sa Diyos na, Lord, tulungan mo ako. Gagawin ko po ang ayon sa iyong kalooban. Kasi ngayon, kahit wala tayong pangako sa Panginoon, ginagawa pa rin ng Panginoon yung kanyang parte para sa atin eh. Tayo lang itong pangako ng pangako, tapos hindi naman gumagawa. Kaya salamat sa Diyos kasi kahit hindi tayo ganun katapat sa Panginoon, ang Diyos sobrang tapat sa atin. Kahit tayo nagkukulang, ang Diyos kailanman din nagkulang sa atin. Kaya mga kapatid, patuloy natin siyasatin ang ating mga sarili. Huwag natin isisi sa iba ang mga nangyayari sa atin. Huwag natin isisi sa kung kani-kanino o sa ating presidente o sa ating bansa o kung kanino man ang mga nangyayari sa buhay natin. Tayo ang magsiyasat sa ating mga ginagawa, sa ating sarili, sa ating mga sinasabi, sa ating mga iniisip. Huwag natin isisi sa iba. Ikatlo, maaaring gamitin ng Diyos ang pagdurusa upang tayo dalisayin. Patibayin ang ating pananampalataya. Ang sabi sa unang Pedro 1 sa 1-7, ito'y dapat ninyong igagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Ay pinararaan sa apoy, ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo'y mapupurihan, dadakilain, parangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Kapatid, kung dumaraan man tayo sa mga pagsubok, ito'y paraan ng Diyos para tayo dalisayin, patibayin, patatagin, lumabas yung tunay na kulay natin. Kung ginto ka, wow, kikinang ka. Pero kung ikaw ay dayami,
wala, malungkot, masusunog ka. Kaya, siyasatin natin ang ating mga pananampalataya. Kung talagang totoo, kung talagang yun ay ayon sa mga salita ng Panginoon, ayon sa kanyang kalooban. Maganda ang sinabi ni Pedro doon sa kanyang mga salita na patitibay at patatagin ang ating pananampalataya. Pero gusto ba natin na dumating ang pagdurusa para lang tumibay ang ating pananampalataya? Huwag na natin hintayin, kapatid, na dumating pa ang pagdurusa para lang tayo ay tumibay. Huwag na natin hintayin na dumating pa ang sakit ng kalooban para lang tayo tumibay. Hayaan natin ang kalooban ng Diyos. Ipanalangin natin. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kasi siya, sabi ng Panginoon, hindi siya nagkakait sa mga taong totoong lumalapit sa Kanya. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sapagkat talagang ang kanyang pag-ibig sa atin hindi nagmamaliw. Sabi nga ng salita ng Diyos laging bago tuwing umaga. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Ang ating laging sasabihin sa Panginoon ay iligtas mo kami, O Diyos, sa masama. Bagamat talagang kinakailangan na tayo ay dumaan sa mga pagsubok, pero kung tayo ay nasa Panginoon, duman man tayo, tanggap natin. Hindi na masakit sa atin, alam natin na dinadali sila tayo sa Panginoon. Pero ang masakit lang doon, mga kapatid, pag tayo ay wala sa Panginoon, na dumaraan tayo sa mga pagsubok, ang sinisisi natin sa atin, bakit dumaan pa sa akin ang ganitong sitwasyon? Bakit ako pa? Kung para akala mo kung sino na siyang magaling na talagang malinis na talagang ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ang tanong, bakit ako pa? Wow. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng kanyang mga salita upang ating maunawaan, upang ating maintindihan ang kanyang layunin, ang kanyang nais sa ating mga buhay. Kaya patuloy natin kilalanin, patuloy natin alamin ang nais ng Diyos para sa atin. Kung dumarang na tayo sa mga pagsubok, iyon ay may dalawang nais lang ang Panginoon doon upang ikaw ay patatagin at upang ikaw magkaroon ka rin ng pagsisiyat sa sarili at sikapin na masunod ang kalooban ng Diyos. Kasi minsan naman din kasi sa mga Kristiyano, parang porque Kristiyano na bakit Kristiyano naman ako yung parang madali na lang sa kanyang magsalita ng kung maghusga o kaya kahit Kristiyano tayo, aminin natin, kahit Kristiyano tayo, madali tayo makapag-isip ng hindi maganda. Kasi nasa isip naman natin tawagin mo kagad ako ng Diyos. Oo, mapagpataon ng Panginoon, pero huwag natin samantalahin. Huwag natin siyang, huwag natin siyang abusuhin. Kasi ang ating Diyos ay mabait, mabuti, pero nagpaparusa din siya pag umapaw na. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos. Patuloy nating pag-aralan, siyasatin ang banal na kasulatan upang ating malaman ang kanyang kalooban para sa atin. Ang hindi tayo naninisi na kung kanino pa sa tuwing tayo dumaraan sa mga bigat na pagsubok. Ikaapat, maaring hayaan o ipanatulog ng Diyos ang pagdurusa sa tao upang palaganapin ang kanyang ibanghilyo. Diba mga kapatid? Ang nais ng Panginoon palaganapin ang kanyang ibanghilyo. Minsan, nagtanong ang kanyang mga alagad sa Panginoong Hesus kung bakit yung bulag na lalaki ay isinilang na bulag. Ang sabi nila, Guru, sino kung nagkasala kung kahit naging bulag ang lalaki ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus. Ang lalaki nito ay pinanganak na bulag hindi sapagkat nagkasala siya o ang kanyang mga magulang. Pinanganak siya bulag upang mahayag ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Purihin ang Panginoon. Kung hindi natin alam yan, siyempre magagalit tayo, manginisi tayo. Bakit isinilang na bulag yan? Pero yung paninayaan ng Panginoon para mahayag ang kanyang kabutihan. Kapatid, kung nasaan ka ngayon sa mga pagsubok na ito, hinayaan ng Diyos yan sa iyo para mahayag sa iyo ang kanyang kabutihan. Kahit masakit sa atin, nais ng Panginoon maunawaan natin, maintindihan natin ang kanyang mga layunin, ang kanyang plano, na lumaganap ang kanyang mga salita. Minsan na makita ko yung nung nagbinisay na walang kamay, walang paa.
Tapos ang lakas-lakas magsabi lang, sabi niya nga, habang ako'y nabubuhay, habang ako'y humihinga, pupurihin ko ang Diyos. Kapatid, kaya ba natin yan? Kung tayo'y daraan sa mga pagsubok na mahigpit, samantalang ngayon, habang tayo na sa Panginoon, pag tayo dumaraan ng pagsubok, parang simple na lang, kasi meron tayong Diyos na nahihingan eh. Meron tayong Diyos na tumutulong sa atin. Meron tayong Diyos na nag-aaruga sa atin. Meron Diyos na nagpapadama ng kanyang pagmamahal sa atin. Pero kung ang taong ito ay wala sa Diyos, malamang sinisi niya ang mundo, pati ang kanyang mga magulang, kung bakit siya sinilang ng ganun. Pero salamat sa Panginoon, sabi ng kanyang mga sagot sa John 9:2-3, kaya siya sinilang para mahayag ang kabutihan ng Diyos. Kaya patuloy nating pasalamatan ang Panginoon sa kabila ng mga nangyayari sa atin, kahit pa masakit, kahit pa yun, mga pandemic, mga COVID-19 o ilang pa man yung mga na yun, hinahayaan ng Panginoon yan para tayo lumapit sa Kanya, para tayo humingi ng tulong sa Kanya, humingi ng gabay sa Kanya, para tayo lalong maging marugdog na manalangin sa Kanya, humiga sa Kanyang banal na presensya. Yun ang nais ng Panginoon, katulad ng sinasabi ng Kanyang mga salita, katulad ng damit panloob, na nais ng Panginoon na tayo lagi nakadikit sa Kanya, para lagi nating maramdaman, maranasan ang init ng Kanyang pagmamahal. Na kahit pa masakit, kahit pa hindi magandang nangyayari, kapatid, nakikita tayo ng Diyos, pinagtulutan ng Panginoon yan, para madama natin kung gaano siya kadakila sa buhay natin, kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano na tayo kainiibig. Kaya salamat sa Diyos sa Kanyang mga salita na nagpapatunay na siya ay Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. At ang lahat ng bagay pinahintulutan niya para sa kabubuti mo, kabubuti ko, kabubuti nating lahat, kabubuti ng mundo. Uli ng Panginoon, salamat sa Diyos sa Kanyang mga salita, tayo'y manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po Diyos sapagkat patuloy mo kaming tinutulungan na laging manalangin na iligtas mo kami sa masama. Salamat Panginoon Diyos sapagkat ipinapaunawa mo sa amin Panginoon Diyos na totoo po na kung wala ka sa amin, wala kaming magagawa. At malamang sinisinabi ng buong mundo sa mga nangyayari sa amin. Pero salamat po Diyos sapagkat binigyan mo kami ng unawa. Namin kung maintindihan mo unawaan ang lahat ng bagay pinahintulutan mo pala para sa aming kabubuti. Lord, salamat, purihin ka. Maraming salamat sa mga kapatid na nakatunghay ngayon, mga nakibahagi sa aming pinag-usapan. Salamat, Panginoon. Aming kang pinupuri sa pangalan ni Jesus.